Hinarangan niya ang pinto ng bahay ng sarili kong anak, ang manugang kong si Isabel. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling bestida na parang isinukat para sa kanya, at sa likod niya, katahimikan. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Miguel? Tito Jose, pasensya na po, sabi niya. Ang boses niya ay kasing tamis ng lason. Hindi po maganda ang pakiramdam ni Miguel ngayon. Kailangan niya pong magpahinga. And sinubukan kong sumilip sa kanyang balikat, umaasang makita ang anino man lang ng aking anak. 1 minuto lang, Isabel. Gusto ko lang siyang kamustahin. Titingnan ko lang kung okay siya. Umiling siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkinang ng pagkasuklam sa kanyang mga mata kahit na ang kanyang mga labi ay nakangiti pa rin. Sinabi po ng doktor, wala munang stress. Lalo na po ang stress galing sa pamilya. Stress. Ako? Ang ama niya? Ako ang magiging stress sa kanya? Naramdaman ko ang pag-init ng dugo sa aking mga ugat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak siya para makapasok. Pero alam ko, iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Isang kapitbahay ang nagdidilig ng halaman sa kabilang kalsada. At nakita ko kung paano siya ngumiti at kumaway dito. Isang perpektong pagganap. Ang mapagmahal na asawa na pinoprotektahan ang kanyang may sakit na asawa mula sa isang makulit na biyenan. Ako ang kontrabida sa kwento niya. Wala akong nagawa kundi tumalikod. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang kanyang mga mata sa aking likuran, malamig at matagumpay. Ang bawat hakbang ay parang isang sampal sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ipinangako ko sa sarili ko, hindi ito ang katapusan. Maliit na bagay lang ang hindi niya alam. Akala niya isa lang akong matandang nalulumbay na madali niyang paikutin. Pero hindi niya alam, may iniwan sa akin ang kapatid kong si Tomas. Isang bagay na sisira sa lahat ng kanyang mga plano. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa araw na inilibing ko ang aking kapatid, ang aking matalik na kaibigan. Si Tomas o Tommy sa aming mga nagmamahal sa kanya. 4 na taon siyang mas bata sa akin at sa loob ng 63 taon, siya ang aking naging sandalan. Sabay kaming lumaki sa Pampanga, sabay na nangarap, at sabay na nagtayo ng aming construction company sa Makati mula sa wala. Magkasosyo sa lahat ng bagay. Hindi kailanman nag-asawa si Tommy. Sabi niya, mas gugustuhin niyang ibuhos ang kanyang pagmamahal sa pamilya, lalo na sa aking nag-iisang anak, ang kanyang inaanak, si Miguel. Si Tommy ang tumayong pangalawang ama kay Miguel. Siya ang nagturo sa kanya kung paano maging isang tunay na lalaki. Siya pa nga ang nagbayad ng kalahati ng matrikula ni Miguel sa engineering na nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso noon. Ganun niya kamahal ang pamangkin niya. Kaya naman, nung pumanaw siya dahil sa isang biglaang atake sa puso sa edad na 66, gumuho ang aming mundo. Sa kanyang libing, si Isabel, ang asawa ni Miguel sa loob ng 6 na taon, ay hindi umalis sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay at umarte na parang isang maunawaing manugang. Ngunit kahit noon pa man, meron na akong nararamdamang kakaiba sa kanya. Merong kalkulasyon sa likod ng kanyang mga mata. Isang lamig na hindi nababagay sa isang taong nagluluksa. 1 linggo pagkatapos ng libing, nagtungo kami sa opisina ng abogado ni Tommy, si Attorney Santos, para sa pagbasa ng kanyang huling habilin. Iyon ang araw na nagsimula ang lahat ng gulo. Pagpasok ko sa conference room, nagulat ako. Nandoon si Isabel mag-isa. Nakaupo na parang reyna sa dulo ng mesa. Walang Miguel. Nasaan ang anak ko? Tanong ko kaagad. Tumayo si Attorney Santos, isang matandang abogado na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming pamilya. Pawis ang kanyang noo. Mr. Reyes, umupo po kayo. Si Mrs. Reyes, si Isabel ang dumalo bilang kinatawan ni Miguel.
Mayroon siyang power of attorney. Power of attorney. Kailan pa? At doon na nagsimula ang kanyang pag-atake. Sinabi niya sa harap ng abogado na kinu-question niya ang huling habilin ni Tommy. Sabi niya, hindi na raw malinaw ang pag-iisip ng kapatid ko noong binago niya ito. Isang kasinungalingan. At ang pinakamasakit, sinabi niyang si Miguel ay dumaranas ng matinding depression at anxiety. Kaya siya, bilang asawa, ang dapat mamahala sa mana nito. Isang mana na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. 40 milyon. Halos hindi ako makahinga. Ang anak ko, pinapalabas niyang baliw para lang makuha ang pera. Nagsalita ako, pero parang walang boses na lumalabas. Pero hindi ako lumaban. Hindi ako nakipagtalo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan kong ilabas niya lahat ng kanyang kasinungalingan. Dahil habang pinapanood ko siya, habang tinitingnan ko ang kanyang mukha na puno ng kasakiman, isang bagay lang ang nasa isip ko. Isang malaking sobre na nakatago sa aking safe sa bahay. Isang sobre na may sulat kamay ni Tommy na ibinigay sa akin ni Attorney Santos ng paligid. Isang sobre na naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kanya. Akala niya siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Pero ang alas ay nasa kamay ko. Matapos sabihin ni Isabel ang lahat ng kanyang akusasyon, tumayo siya na parang nanalo na sa isang laban. Kung wala na pong ibang pag-uusapan, kailangan ko nang mauna. Marami pa akong kailangang asikasuhin para sa kalusugan ni Miguel. Pero bago pa man siya makahakbang, nagsalita si Attorney Santos sa unang pagkakataon ng may bigat at otoridad. Sandali lang, Mrs. Reyes. Lumingon si Isabel, halatang naiinis. Bakit? Tumingin si Attorney Santos sa akin, pagkatapos ay sa kanya, may isa pang bagay, isang bagay na hindi nakasulat sa testamento, isang personal na bilin mula kay Mr. Tomas Reyes. Ngumiti si Isabel. Kung ano man iyon, maaari niyo nang sabihin sa harap ko. Pamilya naman tayo, umiling si Attorney Santos. At ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Hindi. Ang bilin niya ay malinaw. Ito ay para lamang kay Jose, para sa mga mata at tainga lamang ng kanyang kapatid. End quote. Nakita ko iyon sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nakita ko ang takot, ang gulat, ang pag-aalala na may isang bagay siyang hindi kontrolado. Kailangan kong hilingin sa iyo, Mrs. Reyes, na maghintay sa labas utos ng abogado. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Tila nag-iisip, nagkakalkula. Pagkatapos, bumalik ang peking ngiti. Siyempre, naintindihan ko. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingangaw na parang mga putok ng baril. Nang magsara ang pinto, tumayo si Attorney Santos, lumakad patungo sa isang nakalock na cabinet sa gilid ng kanyang opisina at mula sa loob, kinuha niya ang isang malaki at selyadong sobre. Ang sulat kamay ni Tommy ay nakasulat sa ibabaw nito. Inabot niya ito sa akin at habang tinititigan ko ang sobre sa aking nanginginig na mga kamay, alam kong hawak ko na ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang lamig sa loob ng conference room ng opisina ni Attorney Santos ay hindi lamang dahil sa aircon. Iyon ay isang lamig na kumakapit sa buto, isang lamig na nagmumula sa babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa na gawa sa nara. Ang manugang kong si Isabel. Nakasuot siya ng isang itim na bestida na simple pero halatang mamahalin at ang kanyang buhok ay nakaayos na parang galing sa isang sikat na salon sa Rockwell. Ang kanyang mukha ay perpektong naka-makeup, isang maskara ng kalmadong pagluluksa. Ngunit ang kanyang mga mata, doon mo makikita ang lahat. Malamig, matalas, at puno ng tagumpay.
Para siyang isang agila na naghihintay na lamang sa tamang sandali para dagitin ang kanyang biktima. At sa sandaling iyon, ako ang ama ng kanyang asawa, ang kanyang biyenan, ang biktima. Nasaan ang anak ko? Iyon ang tanong na paulit-ulit sa aking isipan. Bakit wala si Miguel? Bakit ang asawa niya ang nandito, mag-isa? Mr. Reyes, nagsimulang magsalita si Attorney Santos, isang matandang abogado na halos kasabayan ko nang magsimula sa aming mga karera. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Si Mrs. Reyes po, si Isabel, ay narito bilang kinatawan ng inyong anak na si Miguel. May dala po siyang special power of attorney. Parang isang suntok sa aking sikmura ang mga salitang iyon. Power of attorney. Isang dokumento na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magdesisyon para sa aking anak. Kailan pa? Bakit hindi man lang ito nabanggit sa akin ni Miguel? Tiningnan ko si Isabel at isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang epekto nito sa akin. Salamat, attorney, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Gaya po ng alam ninyo, narito po ako para sa kapakanan ng aking asawa. Si Miguel po ay dumadaan sa isang napakahirap na panahon ngayon. At dun na niya sinimulan ang kanyang atake. Sunod-sunod, walang awa. Sinabi niya na kinu-question niya ang legalidad ng huling habilin ng kapatid kong si Tomas. Ang kapatid ko, na sa buong buhay niya ay mas matalas pa sa labaha ang pag-iisip. Sabi ni Isabel noong mga huling buwan daw ni Tommy, ay hindi na ito matino mag-isip. Hindi na raw sound of mind. Isang kasinungalingan, isang malaking kalapastanganan sa alaala ng aking kapatid. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na si Tomas ay mas malinaw pa mag-isip kaysa sa aming lahat kahit na sa kanyang huling araw. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong anumang sasabihin ko ay gagamitin lamang niya laban sa akin. Ito ay isang bitag at ako ay dahan-dahang lumalakad papasok dito. Ngunit hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang huling alas na inilabas, ang pinakamasakit sa lahat. Dahil po sa estado ng pag-iisip ni Tito Tomas, noong ginawa ang testamentong ito, patuloy niya at dahil na rin po sa kasalukuyang kondisyon ng aking asawa, kami po ay humihiling na ang anumang mana na para kay Miguel ay direktang ipagkatiwala sa aking pangangalaga. Natahimik ang buong silid. Maging si Attorney Santos ay hindi makapagsalita. Anong kondisyon? Sa wakas ay naitanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Maayos ang anak ko. Tumingin sa akin si Isabel at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng peking awa. Tito Jose, ayaw po sana naming mag-alala kayo. Pero si Miguel po ay na-diagnose na may matinding clinical depression at anxiety. Ito po ay naging malala nitong mga nakaraang buwan. Kasalukuyan po siyang nagpapatingin sa isang espesyalista. Dahil dito, hindi po siya nasa tamang kalagayan para mag-handle ng malalaking desisyon, lalo na kung tungkol sa pera. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Kaalis lang ni Miguel sa bahay ko 1 linggo na ang nakalipas. Nag-usap kami. Nagkwentuhan tungkol sa kanyang tiyo Tommy. Oo, malungkot siya. Nagluluksa. Sino ba naman ang hindi? Ngunit baliw? May sakit sa isip? Hindi. Ang anak ko ay matatag. Ang anak ko ay matalino. Ito ay isang plano. Isang masalimuot na plano. Ngayon, naiintindihan ko na ang power of attorney, ang mga paratang tungkol kay Tommy, at ngayon, ang peking sakit ni Miguel. Lahat ay konektado. Ang layunin ay isa lang, ang pera. Ang mana na nagkakahalaga ng 40 milyong piso, gusto kong makausap ang anak ko, sabi ko, ang aking boses ay matigas na.
Pasensya na po, Tito. Payo po ng doktor na iwasan muna niya ang mga stressful na sitwasyon. Sagot niya ng walang kakurap-kurap. Sa sandaling iyon, alam kong talo ako. Sa ngayon, nakatali ang aking mga kamay. Tumayo si Isabel. Kung wala na pong iba, attorney, Tito, kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga gamot ni Miguel. Parang isang reyna na tapos na sa kanyang utos, tumalikod siya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, nagsalita si Attorney Santos. Sandali lang, Mrs. Reyes, sabi niya, at ang kanyang boses ay may bigat na nagpatigil sa lahat. Mayroon pa. May isang bagay na kailangan kong sabihin kay Mr. Reyes. Isang bagay na personal. Lumingon si Isabel, halatang hindi niya ito inaasahan. Kung ano man iyan, maari niyo nang sabihin sa harap ko. Asawa ako ni Miguel. Pamilya ako. Hindi, maring sabi ni Attorney Santos. Ang utos ni Tomas ay malinaw. Ito ay para lamang kay Jose. Sa kanya ko lamang ito dapat sabihin ng kami lang. Nakita ko ito. Sa isang iglap na wala ang kanyang maskara. Nakita ko ang galit. Ang pagdududa, ang takot. Isang takot na may isang bagay na hindi niya alam, isang bagay na wala sa kanyang kontrol. Ngunit kasing bilis ng pagkawala nito, bumalik din ang kanyang peking ngiti. Sige po, naiintindihan ko. Maghihintay ako sa labas, sabi niya, at lumabas. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan sa silid ay mas naging mabigat. Tumingin sa akin si Attorney Santos, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang babala. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Nang marinig namin ang pagsara ng pinto, tila isang mabigat na kumot ang inalis sa silid. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit panandalian lamang. Tumayo si Attorney Santos mula sa kanyang upuan. Hindi siya nagsalita. Lumakad siya patungo sa isang malaking aparador na gawa sa antigong kahoy sa gilid ng kanyang opisina. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay umalinggaw-ngaw sa katahimikan. Mula sa loob, maingat niyang kinuha ang isang malaki, kulay Manila na sobre. Makapal ito at selyado. Sa ibabaw ng selyo, nakasulat ang pamilyar na pirma ng aking kapatid. Ang pirma ni Tomas. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang sobre sa mesa sa aking harapan. Ang bigat nito nang dumapo sa kahoy ay tila isang hatol. Jose, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. 5 buwan na ang nakalipas, pumunta rito si Tommy. Hindi 6 na buwan noong binago niya ang testamento. 5 buwan, mag-isa siyang dumating. Hindi siya nagpa-appointment. Pumasok lang siya. At kitang-kita ko sa kanyang mukha, balisa siya. Nakatitig lang ako sa sobre, ang pirma ng aking kapatid. Parang kahapon lang nang makita ko itong isinusulat niya sa mga tseke at kontrata. Ngayon, ito ay isang mensahe mula sa kabilang buhay. Nagpatuloy si Attorney Santos. Sinabi niya sa akin na meron siyang masamang kutob, na kailangan niyang may mapagkatiwalaan ang isang bagay para lang kung sakaling may mangyari sa kanya. Ano ang sinabi niya? Naitanong ko. Ang aking lalamunan ay tuyo. Sinabi niya na nag-aalala siya kay Isabel. May narinig daw siyang pag-uusap. Noong kaarawan ni Miguel, noong Abril. Nasa garahe daw si Isabel, kausap ang isang lalaki na hindi niya kilala. Akala nila walang tao. Pero si Tommy, nasa likod bahay lang, naninigarilyo. Narinig niya ang lahat. Ang hangin sa silid ay tila lalong lumamig. Tungkol daw sa pera ang usapan nila, Jose. Tungkol sa paghihintay, may narinig siyang mga salita tulad ng hindi naman habang buhay ang mga matatanda at sinabi daw ni Isabel na masyadong malaki na ang pinaghirapan niya para umatras pa ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na tumusok sa aking dibdib.
Hindi alam ni Tommy kung ano ang eksaktong ibig sabihin noon, sabi ng abogado, pero sapat na iyon para mabagabag siya. Sapat na para gumawa siya nito. Itinuro niya ang sobre. Ang sabi niya sa akin, kung may mangyari sa kanya, ano man iyon, kahit katiting na kahinahinala, ibigay ko raw ito sa iyo. At sabihin ko sa iyo na mag-ingat ka. Matalino raw si Isabel. Masyadong matalino. At naniniwala siyang pinakasalan niya si Miguel hindi dahil sa pag-ibig. Hinawakan ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay. Parang may kuryenteng dumaloy mula sa papel patungo sa aking mga daliri. Ito ang huling babala ng aking kapatid. Tumingin sa akin si Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Jose, 20 taon kong naging kliyente at kaibigan ang kapatid mo. Siya ang lohikal at pinakakalmadong tao na nakilala ko. Hindi siya praning, hindi siya madrama. Kung nag-alala siya ng ganito kalaki para gawin ito, meron talagang napakasamang nangyayari. Sa wakas, binuksan ko ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay napakalakas sa katahimikan. Sa loob, mayroong 3 bagay, isang USB flash drive, isang tumpok ng mga nakaprint na dokumento, at isang liham na sulat kamay. Kinuha ko ang liham. Ang sulat ni Tommy. Malinaw. Matatag. Pepe, iyon ang simula ng liham. Si Tommy lang ang tumatawag sa akin ng Pepe. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At kailangan kong maging mas matalino ka kaysa sa akin. Kailangan mong makita ang mga bagay na dapat ay nakita ko na noon pa. Habang binabasa ko ang bawat salita, unti-unting gumuho ang mundo sa aking paligid. Isinulat ni Tommy ang lahat. Ang kanyang mga obserbasyon sa loob ng 1 taon. Kung paano dahan-dahan at sistematikong inilalayo ni Isabel si Miguel sa aming lahat. Isipin mo, Pepe, sabi sa sulat, kailan ba huling nagpunta si Miguel sa bahay para sa Sunday lunch ng mag-isa? Kailan ka ba niya huling tinawagan para lang mangumusta na hindi naririnig ni Isabel sa kabilang linya? Tama siya. Si Tommy ang nakapansin, ako, na ama niya ay nabulag. Nag-hire pala siya ng isang private investigator at ang mga resulta ay kasama sa sobre. Ang mga dokumento ay naglalaman ng katotohanan. Ang totoong pangalan ni Isabel ay hindi Isabel, kundi Angela Reyes. Pangatlong pangalan na niya. 2 beses na siyang nakapag-asawa noon. Parehong mayayaman at mas matatanda sa kanya. At parehong namatay. Ang una, dahil daw sa maling dosis ng gamot. Ang pangalawa, nahulog sa hagdanan. Sa parehong kaso, si Angela ang nag-iisang tagapagmana. Siya ay isang profesional, isang manloloko, isang black widow. Nakuha na niya si Miguel, Pepe, patuloy ng sulat at nasa USB ang pruweba. Naglagay ako ng mga listening device sa sarili kong bahay. Maririnig mo siya. Nagpaplano, nagkakalkula. Pinag-uusapan ako na parang patay na. At pinag-uusapan ka na parang ikaw na ang susunod. Ang huling bahagi ng sulat ay isang desperadong pakiusap. Hindi ko ito masabi kay Miguel. Masyado siyang in love. Hindi siya maniniwala sa akin. Sinubukan ko pero nagalit lang siya. Kaya sa iyo ko ito iniiwan dahil ikaw ang mas matibay sa ating dalawa. Protektahan mo si Miguel at protektahan mo ang sarili mo. Mapanganib siya, Pepe. Mag-ingat ka. Ayaw na kitang mawala. Nang matapos kong basahin ang liham, halos mabitawan ko ito. Ang kapatid ko, hindi siya namatay sa atake sa puso. Pinatay siya. At ngayon, ako na ang susunod. At ang anak ko ay bihag ng isang halimaw. Pag-uwi ko sa bahay, pakiramdam ko ay isang estranghero ako sa sarili kong pamamahay. Ang bawat sulok na dati ay puno ng masasayang alaala kasama si Tommy at Miguel ay tila nababalot na ngayon ng isang madilim na anino. Ang katahimikan ay nakakabingi. Umupo ako sa lumang silya ni Tommy sa aking opisina. Ang silyang madalas niyang upuan kapag nag-iinuman kami ng kape
at nag-uusap tungkol sa negosyo, sa buhay, sa lahat ng bagay. Ngayon ako na lang mag-isa. Sa aking harapan, sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang ebidensya ng kanyang kamatayan. Ang USB. Ilang minuto akong nakatitig lang dito. Isang maliit na piraso ng plastic at metal. Ngunit sa loob nito ay nakatago ang kasamaan. May bahagi sa akin na ayaw itong pakinggan. Ayaw kong marinig ang katotohanan sa sarili kong mga tainga. Mas madaling maniwala na ang aking kapatid ay namatay ng mapayapa. Ngunit utang ko sa kanya. Utang ko kay Tommy na malaman ang lahat. Utang ko sa aking anak na iligtas siya. Kinuha ko ang aking laptop at nanginginig ang mga kamay ko habang isinasaksak ang USB. Nagbukas ang isang folder na may iisang audio file. Pinindot ko ang play. Sa una, static lang ang maririnig. Isang mahinang ugong. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Isabel. Malinaw na malinaw. Parang nandito lang siya sa loob ng kwarto, sa tabi ko. Okay na ang lahat. Nakausap ko na si attorney. Magiging believable ang atake sa puso. Matanda na siya. 66. May history na rin ng alta presyon ng pamilya nila. Walang maghihinala. Lahat ay iisipin na natural lang, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, parang nag-uulat lang ng panahon. Sumagot ang isang boses ng lalaki. Isang boses na hindi ko kilala, ngunit alam kong ito si Marco Valencia, ang financial consultant na nabanggit sa report ng investigador. Good! At ang kapatid? Si Jose? Si Jose ang susunod, pero kailangan nating mag-ingat, sagot ni Isabel. Mas matalino siya kaysa kay Tomas, pero may alta presyon din siya. 1 taon, siguro 2 pa. Konting stress, konting tulong mula sa atin, at tapos na rin siya. Pagkatapos noon, sa atin na ang lahat, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ko na parang nagpaplano lang ng isang business trip. Ang konting tulong, alam ko kung ano ang ibig sabihin noon. Lason. Katulad ng ginawa nila kay Tommy, paano si Miguel? Tanong ng lalaki. At dito na ako halos masuka. Narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Isabel. Isang tawa na walang kagalakan. Isang tawa na purong kasamaan. Si Miguel, hawak ko na siya. Controlled na. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Kawawa nga eh. Akala niya depressed talaga siya. Akala niya kailangan niya ako. Narinig ko ang tunog ng yelo na inilalagay sa isang baso. Ang mga gamot na ibinibigay ko sa kanya, pinapanatili siyang tuliro. Palaging inaantok. Masunurin. Pag namatay na ang tatay niya, hindi na niya iisipin na questionin pa ako. Masyado na siyang dependent sa akin. Sigurado ka ba sa dosage? Tanong ni Marco. Ayaw nating masira talaga siya. Kailangan pa natin siyang pumirma ng mga dokumento. Maingat ako, sagot ni Isabel. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko sa asawa bilang isa. Si Miguel ay mananatiling functional para pumirma ng mga papeles, pero hindi sapat ang pag-iisip para lumaban. It's a delicate balance, pero magaling ako sa mga delicate na bagay. At pagkatapos, tumawa sila, sabay, malakas. Hindi ko na kinaya. Mabilis kong isinara ang laptop. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Ang aking kapatid, pinatay. Ang aking anak, nilalason at ginagawang parang isang zombie. At ako na ang nakalista. Umupo ako sa dilim ng matagal. Ang galit at takot ay nag-aagawan sa loob ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang damdamin na nagsimulang umusbong. Determinasyon. Isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi sila magtatagumpay. Hindi habang nabubuhay ako. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi pulis ang tinawagan ko, hindi pa. Alam kong sasabihin lang nila na circumstantial ang lahat, na kailangan nila ng mas matibay na ebidensya. Tinawagan ko si Attorney Santos. Nang sumagot siya, ang aking boses ay kalmado,
Ngunit may bigat na hindi niya pa naririnig mula sa akin kailanman. Attorney, sabi ko, kailangan nating kumilos. Kailangan nating mag-file ng motion. Gusto ko ng isang buong investigasyon sa pagkamatay ni Tommy. Gusto ko ng pangalawang autopsy at gusto ko ng isang court-ordered medical evaluation para kay Miguel mula sa isang doktor na tayo ang pipili, hindi ang doktor na nasa bulsa ni Isabel. Natahimik si Attorney Santos sa kabilang linya. Alam niya kung gaano ito magiging mahirap at magastos. Alam niya na lalabanan ito ni Isabel ng husto. Gagawin natin iyan, Jose, sabi niya sa wakas. Pero maghanda ka. Magsisimula na ang tunay na digmaan. Handa na ako. Sagot ko, habang nakatingin sa larawan ni Tommy at ng isang batang Miguel sa aking mesa. Para sa kanila, handa ako. Ang gabi ay mahaba. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Tommy, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan kong lumaban. Kinabukasan, dala ng isang determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, nagmaneho ako papunta sa bahay ng aking anak. Hindi ako makapaghintay sa proseso ng korte. Bawat oras na lumilipas ay isa pang oras na nilalason si Miguel, isa pang oras na binubura ang kanyang pagkatao. Kailangan kong makita siya, kailangan kong makausap siya, kahit isang sulyap lang, para malaman kung gaano na kalala ang sitwasyon. Kahit isang pagkakataon para mag-iwan ng isang senyas, isang mensahe na nandito ako para sa kanya, nalalaban ako para sa kanya. Ang kanilang bahay ay nasa isang mamahaling subdivision sa Alabang. Isang malaking bahay na binili nila 2 taon na ang nakalipas. Isang bahay na ipinagmayabang ni Isabel sa lahat. Habang papalapit ako, nakita ko ang perpektong hardin, ang bagong pinturang pader. Mula sa labas, ito ay larawan ng isang masaya at matagumpay na pamilya. Isang magandang kasinungalingan. Nag-doorbell ako. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at nandoon siya. Si Isabel. Nakasuot ng isang simpleng duster at sinelas, ang buhok niya ay nakapusod. Nagulat ako. Hindi ito ang Isabel na nakita ko sa opisina ng abogado. Ito si Isabel, ang simpleng may bahay. Ang mapagmahal na asawa. Isa na namang perpektong pagganap. Tito Jose, anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sana po nag-text man lang kayo. Gusto kong makita si Miguel, diretsong sabi ko. Sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nagbago, ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Naging mas malamig ang mga ito. Naku, Tito, pasensya na po, natutulog po siya. Kalalabas lang po ng doktor kanina. Sinabi niya na kailangan ni Miguel ng kumpletong pahinga. Walang bisita, walang stress. Hindi ako bisita, Isabel. Ama niya ako, giit ko, 5 minuto lang. Titingnan ko lang siya, hindi ko siya gigisingin. Umiling siya at sa pagkakataong ito may halong pagkainis sa kanyang boses. Tito, hindi niyo po naiintindihan. Ang depresyon ay isang seryosong sakit. Ang pagdating niyo ng ganito, ito po mismo ang uri ng stress na sinasabi ng doktor na dapat iwasan. Anong stress? Ang makita ang sarili kong ama? Ang stress ng pagluluksa niyo, Tito. Naapektuhan po siya. Kailangan niya ng isang kalmadong kapaligiran para gumaling. Ako na po ang bahala sa kanya. Sabi niya, ako na ang bahala sa kanya, na para bang pag-aari niya ang aking anak. Naramdaman ko ang pag-init ng aking ulo. Tapos na ang pasensya ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Sinubukan kong lumampas sa kanya 1 hakbang papasok sa pinto. Ngunit mabilis siyang umatras at biglang nagsalita ng malakas, sapat na para marinig ng mga kapitbahay. Tito, ano ba? Huwag po kayong pumasok ng pilit. Ayoko pong tumawag ng security o ng pulis. Napahinto ako. Tumingin ako sa paligid. Sa kabilang kalye, nakita ko si Mrs. Cruz, ang kanilang kapitbahay,
na nagwawalis sa kanyang bakuran. Nakatingin siya sa amin. Halatang narinig ang sigaw ni Isabel. Kumaway pa si Isabel sa kanya isang maliit na alon ng kamay na para bang sinasabing, okay lang po, problema lang sa pamilya. Naintindihan ko na? Ito ang kanyang laro. Ginagawa niya akong kontrabida. Ang agresibong biyenan na nanggugulo sa tahimik na buhay ng kanyang may sakit na anak. Kung itutuloy ko, tatawag talaga siya ng guwardiya. Magkakaroon ng eskandalo. At sino ang paniniwalaan nila? Isang nag-aalalang ama o isang tapat na asawa na inaalagaan ng kanyang asawa? Sa mata ng mundo, siya ang bida. Wala akong pagpipilian. Tinalikuran ko siya. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa aking tagiliran. Naramdaman ko ang bigat ng pagkatalo. Tito, para rin po ito sa kabutihan ni Miguel, sabi niya sa aking likuran. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambing. Kapag medyo okay na po siya, ako na po mismo ang tatawag sa inyo. Pangako, isang pangako mula sa isang demonyo. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Umupo ako sa driver's seat, ngunit hindi ko pa pinaandar ang makina. Pinanood ko lang ang bahay. Ang magandang bahay na naging kulungan ng aking anak. Isang pader, isang pisikal na pader na gawa sa semento at bakal. Ngunit mayroon ding isang hindi nakikitang pader na itinayo ni Isabel sa paligid ni Miguel. Isang pader na gawa sa kasinungalingan, manipulasyon, at lason. Alam ko na sa sandaling iyon, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Hindi sapat ang galit. Hindi sapat ang katotohanan kung hindi ko ito maiparating sa tamang tao. Ang laban na ito ay hindi dadalhin sa emosyon o sa lakas. Kailangan itong dalhin sa korte, sa pamamagitan ng batas. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Kailangan kong maging mas matiyaga. Kailangan kong sirain ang pader na iyon, isang bloke sa bawat pagkakataon, hanggang sa maabot ko muli ang aking anak. Pinaandar ko ang sasakyan at umalis, ngunit habang tinitingnan ko ang bahay mula sa rearview mirror, ipinangako ko sa sarili ko at sa alaala ni Tommy. Babalik ako, at sa susunod na pagbabalik ko, hindi na ako mapipigilan. Ang sumunod na 6 na buwan ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat araw ay isang laban. Ang bawat gabi ay puno ng pag-aalala para sa aking anak. Gaya ng inaasahan, nilabanan ni Isabel ng husto ang aming mga legal na mosyon. Ang kanyang abogado, isang tuso at walang konsensyang tao, ay naghain ng sunod-sunod na mga kontramosyon. Sinabi nila na ang aking hiling para sa pangalawang autopsy ay isang forma ng harassment sa isang nagluluksa at baliw na biyuda. Sinabi nila na ang aking pagnanais para sa isang independent medical evaluation kay Miguel ay isang paglabag sa kanyang privacy at isang paraan para lalo siyang ma-stress. Nagtagumpay siya sa isang bagay. Nakakuha siya ng isang temporary restraining order laban sa akin. Isang piraso ng papel na nagsasabing hindi ako maaring lumapit sa loob ng 100 metro mula sa bahay ng sarili kong anak. Isang legal na pader na idinagdag sa pader na matagal na niyang itinayo. Bawat araw, sinusubukan kong tawagan si Miguel, ngunit pinalitan na pala ni Isabel ang kanyang numero. Nagpadala ako ng mga sulat, ngunit sigurado akong hindi man lang ito nakaabot sa kanyang mga kamay. Para akong isang ama na ang anak ay kinidnap, ngunit ang kidnapper ay legal na kinikilala bilang kanyang tagapag-alaga. Sa kabila ng lahat, hindi kami sumuko. Ginamit ko ang pera na pinaghirapan namin ni Tommy para kumuha ng pinakamahusay na mga investigador. Pinalalim namin ang paghuhukay sa nakaraan ni Angela Reyes. Natagpuan namin ang pamilya ng kanyang pangalawang asawa, si Gerald Lim, na aksidenteng nahulog sa hagdanan. Nakausap namin ang isang dating kasambahay ng kanyang unang asawa, si Robert Tan, na aksidenteng namatay sa overdose ng gamot sa puso. Ang mga kwento ay magkakaiba, ngunit ang pattern ay iisa. Isang mayamang lalaki, isang biglaang kamatayan, at isang nag-iisang tagapagmana.
Dinala namin ang lahat ng ito sa National Bureau of Investigation, sa NBI. Isang batang ngunit matalas na ahente, si Special Agent Cruz, ang humawak sa kaso. Pinakinggan niya ang audio recording. Pinag-aralan niya ang report ng investigador. Tiningnan niya ako sa mata at sinabi, "Naniniwala po ako sa inyo, Mr. Reyes." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng pag-asa. Ngunit may pero. Palaging may pero. Lahat po ng ito, sabi ni Agent Cruz, habang itinuturo ang tumpok ng mga dokumento sa kanyang mesa, ay circumstantial. Malakas na circumstantial evidence, pero circumstantial pa rin. Ang recording, sasabihin ng abogado niya na peke o kinuha ng walang pahintulot. Ang mga nakaraang asawa, sasabihin nila na nagkataon lang kailangan natin ng isang bagay na konkreto. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Paano natin gagawin iyon? Desperado kong tanong. Hindi niya ako pinapalapit kay Miguel. Paano natin siya mahuhuli kung hindi tayo makapasok sa kanyang mundo? Tumingin sa akin si Agent Cruz ng matagal. Tila tinatansya niya ang aking katatagan, ang aking determinasyon. Kung hindi po tayo makapasok sa mundo niya, sabi niya sa wakas, papapasukin natin siya sa mundo natin. Gagawa tayo ng isang bitag. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Napakapanganib. Gagamitin namin ang kanyang kasakiman laban sa kanya. Magpapakalat kami ng impormasyon sa pamamagitan ng mga aksidenteng pagtagas ng dokumento sa pagitan ng aming mga abogado na ako ay may malubhang karamdaman. Isang stage 4 lung cancer. Ilang buwan na lang daw ang itatagal ko. Kung maniniwala siyang mamamatay ka na, paliwanag ni Agent Cruz, magmamadali siya. Hindi na siya maghihintay ng 1 o 2 taon. Gagawa siya ng paraan para makuha ang parte mo sa kumpanya bago ka mawala. Pipilitin niyang papirmahin si Miguel ng mga dokumento. At doon natin siya susubaybayan. May isa pang bahagi ang plano. Ang pinakamapanganib na bahagi. At kung susubukan niyang pabilisin ang proseso, sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Kung susubukan kanyang saktan, nakahanda kami. Poprotektahan ka namin. Maglalagay kami ng surveillance sa iyo 24,007. Ang ideya na gawing pain ng aking sarili ay nakakatakot. Ngunit nang maisip ko ang aking anak na si Miguel, na unti-unting pinapatay sa loob ng bahay na iyon, alam kong wala akong pagpipilian. Ito na ang aming huling baraha. Gawin natin, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Nagsimula ang operasyon. Nag-imbento kami ng mga pekeng medical records mula sa isang kilalang ospital. Nagkaroon ng mga tsismis sa mga bilog ng negosyo. Siniguro namin na ang impormasyon ay makakarating sa abogado ni Isabel sa paraang hindi kahina-hinala. Pagkatapos, naghintay kami. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Bawat tunog ng telepono, bawat kakatok sa pinto ay nagpapakaba sa akin. Naghihintay ako sa tawag ng isang ahas. At pagkatapos ng 3 araw, tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Sinagot ko, "Hello, Tito Jose." Ang boses niya. Ang boses ni Isabel. Puno ng tamis, puno ng pekeng pag-aalala. Ang pain ay kinagat na. "Isabel," sabi ko, sinisikap na panatilihing kalmado at mahina ang aking boses, na parang isang taong may sakit. "Tito, narinig ko po ang balita tungkol sa inyong karamdaman," sabi niya, at sa kanyang boses, maririnig mo ang isang perpektong pag-arte ng kalungkutan. Sobra po akong nalungkot. Sobra po akong nag-aalala. Isang kasinungalingan. Sa isip ko, naririnig ko ang kanyang tawa mula sa audio recording. Ngunit sa labas, nagpatuloy ako sa aking pag-arte. Salamat, Hija. Ganun talaga ang buhay. "Tito, alam ko po na nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan," patuloy niya. "Pero sa huli, pamilya pa rin tayo.
Kayo pa rin po ang ama ni Miguel. At gusto niya po kayong makita. Napahinto ako. Eto na. Eto na ang kanyang galaw. Talaga? Opo. Medyo bumubuti na po ang kanyang kalagayan. Ang bagong gamot na nireseta ng doktor ay talagang nakakatulong. Nitong mga nakaraang araw, palagi niya po kayong tinatanong. Sa tingin ko po, makakabuti sa inyong dalawa na magkausap at magkaayos muli bago pa po, alam niya na, bago pa mahuli ang lahat. Bago pa mahuli ang lahat. Ang kapal ng kanyang mukha. Gagamitin niya ang aking nalalapit na kamatayan para isagawa ang kanyang plano. Gusto ko iyan, Isabel. Gustong gusto ko, sabi ko, nagdaragdag ng kaunting ubo para sa epekto. Kung ganun po, Tito, bakit hindi po kayo maghapunan dito sa bahay bukas ng gabi? Alam ko pong pagod na kayo, kaya kami na lang po ni Miguel ang maghahanda. Lulutuin ko po ang paborito ninyo, kaldereta. Kaldereta. Ang paborito kong ulam. Ang ulam na ihahain niya sa akin. Ang ulam na lalagyan niya ng lason. Salamat, Hija. Maraming salamat. Darating ako, sabi ko, bago ibaba ang telepono. Kagad kong tinawagan si Agent Cruz. Kinagat na niya ang pain. Kinabukasan, ang bahay ko ay naging isang command center. Ipinaliwanag ni Agent Cruz ang buong plano. Magkakaroon ng isang unmarked van na may mga ahente sa kabilang kalye. Maglalagay sila ng isang maliit na mikropono at kamera sa aking damit. Meron akong panic button sa aking bulsa na kapag pinindot ko ay agad silang susugod. Ang plano ay hayaan siyang ihain ng pagkain. Kukuha sila ng sample mula sa aking plato kapag nag-CR ako. Iyon ang magiging pisikal na ebidensya. Kung susubukan niyang gawin ang anuman na mas mabilis, kung may maramdaman akong kakaiba, pipindutin ko ang button. Magiging ligtas po kayo, Mr. Reyes. Hindi namin hahayaan na may mangyari sa inyo, pangako ni Agent Cruz. Pero habang naghahanda ako ng gabing iyon, habang isinusuot ko ang damit na may nakatagong wire, hindi ko maiwasang hindi kabahan. Pupunta ako sa lungga ng isang ahas. Isang imbitasyon sa aking sariling kamatayan. Ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang pag-iisip kay Miguel. 6 na buwan. 6 na buwan ko nang hindi nakikita ang aking anak. Hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Hindi ko alam kung gaano nakalala ang epekto ng mga gamot sa kanya. Ngayong gabi, makikita ko siya. At ngayong gabi, sana ay ang simula ng kanyang kalayaan. Nagmaneho ako papunta sa kanilang bahay. Bawat metro na nilalakbay ng sasakyan ay nagpapabigat sa aking dibdib. Nakita ko ang unmarked van na nakaparada sa isang madilim na sulok gaya ng napag-usapan. Nagbigay ito ng kaunting kapanatagan. Huminto ako sa tapat ng kanilang gate. Huminga ako ng malalim. Oras na. Nag-doorbell ako, bumukas ang pinto, at nandun na naman siya, si Isabel. Nakasuot ng apron, ang perpektong may bahay. Tito, buti po nakarating kayo. Tuloy po kayo, sabi niya, na may malawak na ngiti. Nasa sala po si Miguel, naghihintay sa inyo. Pumasok ako. At doon, nakita ko ang aking anak. Nakaupo sa sofa at ang puso ko ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang Miguel na nakita ko ay hindi ang Miguel na kilala ko. Sobrang payat niya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatingin sa malayo para siyang isang anino. Isang multo sa sarili niyang bahay. Papa, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang emosyon. Walang laman. Ang boses ng isang taong nasa ilalim ng impluensya ng gamot. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito. Anak, kamusta ka na? Okay lang po, sagot niya. Ang kanyang tingin ay hindi nagbabago. Inaalagaan po ako ni Isabel. Mula sa may pintuan ng kusina, ngumiti si Isabel. Maluluto na ang hapunan sa loob ng 20 minuto. Miguel, mahal, bakit hindi mo muna ipakita kay Papa ang bago mong workshop sa garahe? Kaayos ko lang para sa iyo.
Dahan-dahang tumayo si Miguel, parang isang robot na sumusunod sa utos. Sinundan ko siya. Habang dumadaan kami sa kusina, nakita ko si Isabel na may hinahalo sa isang kaldero. Ang kaldereta. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na nagsasabing, malapit na. Lumabas kami patungo sa garahe. At doon, sa gitna ng malamig na semento at mga nakatabing gamit, ang buong mundo ko ay babaliktad. Ang garahe ay malinis at maayos. Masyadong maayos. May isang bagong workbench sa isang sulok na may mga bagong kagamitan na nakasabit ng perpekto sa dingding. Halatang isang props lang. Isang entablado para sa isang eksena. Sinundan ko si Miguel papasok. Nang makalayo kami ng ilang hakbang mula sa pinto ng kusina, huminto siya. Ang pinto sa likod namin ay nakasara. Kami lang dalawa. Humarap siya sa akin. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang walang buhay na mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng isang matinding emosyon, determinasyon, pag-aalala, talino. Ang anino ay nawala. Ang nakatayo sa harapan ko ngayon ay ang tunay kong anak. Papa, bulong niya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng pagkaapurahan. Nagpapanggap lang ako. Matagal na. Hindi ko iniinom ang mga tableta. Itinatago ko lang sa ilalim ng dila ko at itinatapon. Halos matumba ako sa aking narinig. Isang napakalaking bigat ang tila nabunot sa aking dibdib. Ang aking anak, nandiyan pa siya. Hindi siya nawala. Miguel, salamat sa Diyos, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa sobrang tuwa at gulat. Akala ko, alam ko po kung ano ang inakala niyo. Patawad po, hindi ko kayo makontak. Bawat galaw ko binabantayan niya. Ang telepono ko, ang emails ko, pati GPS ng kotse, kailangan kong magpatuloy sa pag-arte. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Papa, lalagyan kanya ng lason ngayong gabi sa kaldereta. Narinig ko siya kagabi sa telepono kausap si Marco. Akala nila mamamatay ka na rin naman, kaya bibilisan na lang nila ang proseso para makuha na ang lahat. Alam ko, anak, may plano tayo. Ang NBI, nasa labas sila, pabulong kong sagot. Umiling si Miguel at ang takot sa kanyang muka ay mas lumalim. Hindi pa. Hindi nyo naiintindihan. Ang plano nyo, alam na nila. Ito ang bitag para sa inyo. Napatanga ako. Ano ang ibig mong sabihin? Si Marco Valencia. Hindi lang siya financial consultant, pulis siya. Isang mataas na opisyal sa PNP. Siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Isabel mula sa loob. Siya ang dahilan kung bakit palagi siyang isang hakbang sa unahan. Alam nila ang tungkol sa surveillance. Gagamitin nila ito laban sa inyo. Kapag kumain ka ng hapunan at bumagsak, ang team sa labas ay hindi aaksyon kaagad. Sisiguraduhin ni Marco na magkakaroon ng delay. At sa oras na makapasok sila, sasabihin ni Isabel na inatake ka sa puso dahil sa sakit mo. Natural causes. Isang perpektong krimen. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ang aming perpektong plano, ang aming alas. Isa pa lang palang mas malaking bitag. Kami ang hinuhuli, hindi siya. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ko. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Sa loob ng 6 na buwan, Papa, habang nagpapanggap akong tuliro, nagre-record ako. Bawat pag-uusap nila sa telepono, bawat pagpaplano nila, daan-daang oras ng recordings. Nag-iipon ako ng sarili kong kaso. Narinig namin ang boses ni Isabel mula sa kusina, papalapit. Mga mahal, handa na ang hapunan. Nagkatinginan kami ni Miguel. Ang aming mga mata ay puno ng parehong tanong. Anong gagawin natin? Kailangan nating umalis dito. Ngayon na, bulong ko. Hindi tayo makakatakbo, sagot ni Miguel. Haharangan niya tayo.
Tatawag siya ng tulong. Gagawa siya ng eksena. Kailangan nating tapusin ito. Dito. Ngayon. Mabilis niyang pinindot ang kanyang telepono. Hindi ang team sa labas ang kailangan natin. May kinontak akong ibang ahente. Isang kaibigan ng propesor ko sa universidad. Mula sa ibang unit ng NBI. Isang taong hindi kilala ni Marco. Papunta na sila. Pero kailangan natin ng oras. Pumukas ang pinto ng garahe. Pumasok si Isabel, may dalang isang tray. Sa tray may 2 plato ng mainit at mabangong kaldereta. Nakangiti siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Nakatitig siya kay Miguel. Pinagmamasdan niya si Miguel ng mabuti. At sa isang nakakatakot na sandali, nakita ko ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Nakita niya ang kalinawan sa mga mata ng aking anak. Naramdaman niya ang pagbabago sa tindig nito. Nalaman niya, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng purong galit at pagtataksil, hayop ka. Bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kamandag. Gising ka pala. Sa buong panahon na ito, ang laro ay tapos na. Ang lahat ng maskara ay bumagsak. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila bumagal. Ang hangin sa garahe ay naging mabigat, puno ng tensyon na halos mahahawakan mo. Kaming 3 ay nakatayo na parang mga estatwa sa isang nakapirming eksena ng isang trahedya. Si Isabel, hawak ang tray na may lason. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Ako, nakatayo sa pagitan niya at ng aking anak, handang gawin ang lahat para protektahan si Miguel. At si Miguel, ang aking matapang na anak, na itinaas ang kanyang cellphone na parang isang sandata. Tapos na ang laro, Isabel, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, walang bahid ng takot. O dapat ko bang sabihing, Angela? Ang pagbanggit sa kanyang tunay na pangalan ay parang isang sampal. Nakita ko siyang bahagyang napaatras. Alam ko ang lahat patuloy ni Miguel, ang tungkol kay Tito Tommy, ang tungkol sa mga dati mong asawa, ang tungkol sa mga gamot. Nakarecord ang lahat, bawat salita, bawat plano. Itinutok niya ang screen ng telepono sa kanya. At hindi lang ako ang nakakarinig nito ngayon. Pinindot ni Miguel ang isang button sa screen at mula sa speaker ng telepono, isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng garahe. Isang boses ng babae, kalmado at puno ng otoridad. Mrs. Reyes, o Ms. Angela Reyes, ito po si Special Agent Linda Cruz ng National Bureau of Investigation. Ang inyong bahay ay napapaligiran na ng aming mga tauhan. Ibinabala ko po sa inyo, ibaba ninyo ang tray na iyan at itaas ang inyong mga kamay kung saan namin makikita. Ang mga mata ni Isabel ay mabilis na gumalaw mula sa plato papunta sa amin at pagkatapos ay sa pintuan sa kanyang likuran. Sa kanyang isipan, alam kong nagkakalkula siya. Naghahanap ng 100 palabas, ngunit wala na, sulok na siya. Sa isang huling desperadong galaw, ginawa niya ang hindi namin inaasahan. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng galit at pagkabigo at ibinato ang buong tray sa amin. Miguel! Yuko! Sigaw ko. Sabay kaming yumuko. Ang mga plato ay lumipad sa ere. Ang isa ay tumama sa dingding sa likod namin at ang isa ay bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mainit na kaldereta sa semento. Napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Kung saan tumalsik ang sarsa sa aking sapatos na gawa sa katad, nagsimula itong umusok, hindi lang init. May chemical. Isang bagay na kinakain ng material. Kung ito ay pumasok sa loob ng aking katawan, hindi na ako aabutan ng umaga. Habang kami ay nakayuko, si Isabel ay tumakbo. Mabilis siyang tumakbo palabas ng garahe, patungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa driveway. Narinig namin ang pag-andar ng makina,
ang marahas na pag-ikot ng mga gulong sa semento. Ngunit hindi siya nakalayo. Nang kami ay tumayo at lumabas ng garahe, ang eksena sa labas ay parang isang pelikula. Ang kalsada ay puno ng mga itim na sasakyan ng NBI. Ang kanilang mga ilaw ay kumikislap ng walang tunog. Ang kotse ni Isabel ay bumangga sa isa sa mga sasakyang humaharang sa kanyang daraanan. Hinihila na siya palabas ng mga ahente. Sumisigaw, nagwawala, nagmumura. Ang kanyang perpektong ayos ay sira na. Ang kanyang mamahaling bestida ay lukot. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang halimaw ay nakalabas na. Sa kabilang kalye, nakita namin ang isa pang grupo ng mga ahente na pinoposasan ang isang lalaking nakasuit. Si Marco Valencia, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, makikita mo ang pagkagulat. Ang kanyang dobleng buhay ay tapos na. Ang unmarked van ng mga pulis na kasabwat niya ay napaligiran din. Ang kanilang bitag ay naging bitag para sa kanila. Lahat ay tapos na. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tumingin sa akin si Miguel. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na 6 na buwan, nakita ko ang tunay kong anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa kaluwagan, niyakap niya ako. Isang mahigpit na yakap. At doon, sa gitna ng mga kumikislap na ilaw at mga sigaw, sa harap ng aming bahay na naging isang crime scene, kami ay umiyak, mag-ama, nakaligtas, magkasama muli. 8 buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon. 8 buwan. Minsan parang isang buong buhay na ang nakalipas. Sa ibang pagkakataon, parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang mga alaala ng gabing iyon, ang takot, ang kaguluhan, ang huling sigaw ni Isabel bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan ng NBI, ang mga iyon ay mananatili sa akin magpakailanman. Ngunit hindi na sila masakit. Hindi na sila nakakatakot. Ngayon, ang mga ito ay paalala na lamang. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may pagsikat ng araw na naghihintay. Ang hustisya, minsan ay mabagal, ngunit darating. Si Isabel o Angela Reyes ay kasalukuyang nasa bilangguan naghihintay ng kanyang paglilaitis. Ang listahan ng mga kaso laban sa kanya ay mahaba. 2 bilang ng murder para sa kanyang mga dating asawa, 3 bilang ng attempted murder para kay Tommy, sa akin at kay Miguel. Idagdag pa diyan ng fraud, falsification of public documents, at marami pang iba. Hindi na niya makikita ang labas ng kulungan. Si Marco Valencia naman, ang pulis na naging kasabwat niya ay kumanta. Inamin niya ang lahat kapalit ng mas magaan na sentensya. Ang kanyang testimonya, kasama ng daan-daang oras ng recordings ni Miguel, ay nagsilbing huling pako sa kabaong ni Isabel. Ipinahukay namin ang mga labi ni Tommy. Ang pangalawang autopsy ay nagpatunay sa lahat ng aming hinala. May natagpo ang mataas na dosis ng digitalis sa kanyang sistema, isang gamot sa puso na kung ibibigay sa maling paraan ay nagiging isang mabisang lason. Isang lason na mahirap matuklasan dahil mabilis itong nawawala sa katawan. Ganun din pala ang nangyari sa kanyang unang asawa. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Siya ay isang profesional, hindi lang sa panloloko, kundi pati na rin sa pagpatay. At ang aking anak na si Miguel, dahan-dahan siyang bumabangon. Ang mga unang buwan ay mahirap. Kailangan niyang harapin hindi lang ang trauma ng pagiging biktima ng isang tangkang pagpatay, kundi pati na rin ang sakit ng katotohanan na ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, ay isang halimaw. Nagpatingin siya sa isang therapist, isang mabuting therapist na tumutulong sa kanya na ayusin ang mga piraso ng kanyang nawasak na tiwala. Ngayon, nakikita ko na ulit ang dating Miguel.
Ang kanyang mga tawa ay totoo na. Ang kislap sa kanyang mga mata ay bumalik na. Nagtatrabaho na siya muli at mas mahusay pa kaysa dati. Sinabi niya na ang pagharap sa pinakamasamang uri ng kasinungalingan ay nagturo sa kanya kung paano hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay, maging sa mga blueprints ng isang gusali. Ang aming mga Sunday lunch, bumalik na. Tuwing linggo, pagkatapos magsimba, dumadaan siya sa bahay. Minsan, kaming dalawa lang. Minsan, kasama namin si Attorney Santos. Nagluluto kami. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, pinupunan namin ang mga nawalang buwan. Bawat linggo ay isang pagdiriwang. Isang pagdiriwang ng pangalawang pagkakataon. Ang kumpanya ay maayos. Mas maayos pa kaysa dati. Bilang pagbibigay pugay sa aking kapatid, pinalitan namin ang pangalan nito. Hindi na lang Reyes Construction. Ngayon, ito na ay Reyes Construction. Para laging kasama si Tommy sa bawat gusaling itatayo namin. At ako? Ako ay narito. 64 na taong gulang. Buhay. Mas malakas kaysa dati. Minsan, kapag nag-iisa ako, naiisip ko kung ano ang nangyari kung hindi naging mapaghinala si Tommy. Kung hindi niya iniwan ang sobrang iyon. Kung hindi naging matapang at matalino ang aking anak para magpanggap. Ang kwento sana ay nagtapos ng iba. Si Isabel sana ang nagwagi. Nakuha niya sana ang lahat. At kami ay mga pangalan na lamang sa mga puntod. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Hindi siya nagwagi. Dahil ang kapatid ko ay naging maingat. Dahil ang anak ko ay naging matapang. Dahil ang pagtitiwala namin sa isa't isa ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kasinungalingan. Kada ilang linggo, nagmamaneho ako papuntang Tagaytay. Doon, sa isang tahimik na lugar kung saan matatanaw ang lawa, doon namin isinaboy ang mga abo ni Tommy. May isang maliit na memorial doon para sa kanya. Umupo ako sa isang bangko, sa tabi ng tubig, sa lugar kung saan kami madalas mangisda noong mga bata pa kami, at kinakausap ko siya. Kinukwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa paglilitis, ang tungkol sa paggaling ni Miguel, ang tungkol sa bagong pangalan ng kumpanya. Nagpapasalamat ako sa kanya. Salamat sa pagliligtas sa aming buhay. Salamat sa pagiging pinakamahusay na kapatid at tiyuhin. At sa bawat pagbisita ko, may isang pangako akong laging binibitawan. Isang pangako sa kanya at sa aking sarili. Hindi na ako mananahimik kapag may naramdaman akong mali. Hindi ko nababalewalain ang aking kutob. At hinding-hindi ko hahayaan na sinuman ang maghiwalay sa mga taong mahal ko. Yon ang aral na itinuro sa akin ni Tommy. Kahit sa kanyang kamatayan, patuloy pa rin siyang nagtuturo. Ang aking kapatid, ang aking matalik na kaibigan, ang bayani na nagligtas sa aming lahat dahil pinili niyang magmasid habang ang iba ay tumitingin sa malayo. Hindi ko sasayangin ang buhay na iniligtas niya. Hindi namin sasayangin